Nung araw, kahit tamis ang ating buhay, puno ng saya at ng kulay, di mauulit muli. 2 araw lang ako sa ospital at na-discharge na ako. Pero ayun nga, iwas daw muna ako sa stress o alalahanin dahil makakasama daw ito sa pinagbubuntis ko. Han, are you okay? May mga gusto ka bang ipabili sa akin? I mean, mga gusto mong kainin? Saad sa akin ni Bryle. Gusto ko ng green apple, Han. Saka green grapes. Iyon lang gusto ko. Saad ko sa asawa ko. Okay, Han, anything else? Para pag uwi ko mamaya galing sa office, didiretso na lamang ako sa supermarket to buy some fruits of you. How about your milk and vitamins? Marami pa ba? Para maibili na din kita doon. Muling saad nitong tanong sa akin. Sa milk ko, konti na lang iyon eh. Sige, bumili ka na din pero sa vitamins ko, marami pa siya. Mga next week pa siguro papabili ako sa iyo. Ngiting saad ko dito. Oh, huwag kang magpakapagod ha, dahil makakasama sa iyo, Han. Nakikiusap ako sa iyo. Mag-iingat ka palagi kapag may mga gusto kang ipakuha o di kaya gawin. Ipagawa mo na lang sa iba. Basta wag magpakapagod dahil bawal sa iyo. Nagkakaintindihan ba tayo, Clarice? Wika nitong tanong sa akin. Yes, Bryle. Saad ko dito. Oh, by the way, Han. Napagpasyahan namin nila mami at daddy na dito na lamang titira sila mama at papa para may kasama ka din dito. Kapag wala ako, lalo na kapag nasa out of town ako for business deals, baka maboring ka dito sa bahay. Alam mo namang minsan wala dito sila mami at daddy dahil sila ay may minamanage din for our business abroad. Kaya iniisip ko din ang kalagayan mo. Ano, Han? Payag ka ba na dito na sila mama sa bahay? Tanong sa akin ni Bryle. Okay naman ang suggestion nito. Pero ang tanong kung papayag ba ang parents ko sa suggestion nito. Pero susubukan kong tanungin sila mama. About this, pipingbulong ko sa sarili. I will try to tell them about your parents' suggestions, Han. Pero hindi ako sigurado ha. Dahil alam mo naman si Papa. Naiilang kapag nasa paligid kayo. Nahihiya siya. Wika ko dito. Pero suggestions lang naman namin, Han. Di naman natin mapipilit sila kung ayaw nila. Saka naiintindihan ko si Papa. Nahihiya talaga iyon lalo na sa estado namin sa buhay. Saad dito sa akin. I know, Han, pero sige, kakausapin ko sila. Baka mamaya kasi darating din daw dito mamaya sila eh. May niluto daw si mama na paborito kong pagkain. Dadalhan daw ako nito. Wika ko sa asawa ko. O sige, Han. Napatingin kami pareho ni Bryle nang tumunog ang cellphone nito. Hello? Dinig kong sagot ni Bryle sa kabilang linya. Saglit itong nakinig sa kausap, saka tumango at binaba ang tawag. Sino iyon, Han? Curious kong tanong sa asawa ko. Pulis iyon, Han. Gising na daw si Stephanie. Pinaabot lang nila sa akin na kapag nagising na ito at okay na, diretso na itong ipasok sa selda kung saan ay pagbabayaran niya ang mga kasalanang nagawa niya. Sa kami nagreklamo din daw doon, isang taong pinag-uutangan daw umano ni Stephanie ng malaking halaga. Napaisip ako, Clarice, baka kaya nagawa niya ang mga ito ay may personal din siyang problema? Wika ni Bryle sa akin. Siguro nga, Bryle, pero dapat manggagawa siya ng mali para lang makuha ang mga nais niya. Hindi ibig sabihin may problema ka ay kukuha ka pa ng isa pang problema. Mas lalong madidiin ka talaga, lalo na kapag nakapanakit ka na ng kapwa mo. Saka akala ko ba'y mayaman ang babaeng iyon? Bakit siya nangungutang kung totoo man iyon? Teka nga muna, paano mo baga talaga nakilala ang babaeng iyon? Tanong kong saad sa asawa ko. Webmat sa party ng kaibigan ko. Di ko alam kung mayaman ba siya o hindi. Basta iyon lang ang alam ko na andoon siya sa party ng kaibigan ko. Siguro may mga kakilala din siya doon kaya siya nakapasok sa party na iyon. Pero baka may kakilala din ng kaibigan mo sa kakilala din ng babaeng iyon, Bryle, kaya nandoon ito. O baka may hidden agenda na talaga ito sa'yo. Wika ko sa asawa ko. I don't know, Han. Pero sige, ipagtatanong ko sa kaibigan ko kung kilala ba talaga nila sa Stephanie. Kung ano o kung saan siya nanggaling. Wika nito sa akin. Napaisip ako lalo sa sinabi ni Bryle. Kung totoong sa party talaga sila nagkita ng asawa ko, paano nito nalaman na mayaman si Bryle? Baka gate crusher kaya nakapasok sa party na iyon. Han, aalis na ako, okay? Basta mamaya didiretso na lang din ako sa supermarket para makabili ng mga gusto mo at kailangan mo. Ingat ka dito ha. Saan nito sa akin, saka ako nito hinalikan sa noo at umalis na.
Naiwan akong nahulog sa malalim na pag-iisip tungkol sa pagkatao ng Stephanie na yon. Pumayag ang mga magulang ko na dito na lang muna sila sa mansyon. Pero nagulat ako sa sorpresa ng asawa ko sa akin. Han, if ever ba na magpakasal ako sa iyo ulit, papayag ka? Tanong sa akin ni Bryle. Bakit ka naman magpapakasal sa akin ulit? Di ba kasal na tayo? Don't tell me na, peke ang kasal nating iyon, Bryle. Dahil baka ngayon pa lang ay makikipaghiwalay na ako sa iyo. Bantang sad ko dito. No, hon. Our marriage is legal, okay? Ang ibig ko sabihin, dahil kinasal tayo noon, hindi mo naman ako mahal noon eh. Saka, ibang mukha ko noon. Gusto ko sanang maranasang maikasal sa iyo na mahal mo na ako. Giit nitong saad sa akin. Sa bagay, may point naman ito. Okay, magpapakasal ako sa iyo, Bryle. Pero paano ito? Malaki na ang tiyan ko. Hindi ako makapagsuot ng wedding gown ko na naaayon sa sukat ko. So, is a yes, Han? Muling tanong nito sa akin. Yes nga, di ba? Saad ko dito. Nanlaki ang mga mata ko nang may kinuha ito sa bulsa nito at inilabas ang singsing. Anong ibig sabihin nito, Bryle? Nagtatakang tanong ko dito. Sabi mo, di ba yes? So ito na, may dala akong singsing. Actually, binili ko pa ito kahapon para ito sa'yo. Naiyak ako nang sinuot na nito ang singsing sa daliri ko. Saka ako nito niyakap ng mahigpit at buong pagmamahal na hinaplos ang mukha. I love you so much, Clarice Marquez Araneta. I love you too, Bryle Araneta. Ngiting saad ko dito. Noon din sabay na pumasok ang mga magulang namin ni Bryle. O ano anak, pumayag na ba si Clarice na magpakasal sa iyo ulit? Tanong ng biyanan kong lalaki. Yes, Dad. Saad ni Bryle. So, wala na itong blackmail ha, anak? Pabirong saad ng ama ni Bryle dito. Dad naman, noon lang naman ito. Bakit ko naman hindi gagawin iyon? Mahal na mahal ko ang babaeng ito. Wika ni Bryle sa daddy nito. Nagbibiro lang naman anak, pero baka gawin mo nga ulit eh. Saad nitong muli sa akin. Nagkatawanan na lamang kami nang medyo napiko na si Bryle. O siya sige na, aalis pa tayo ngayon di ba anak? Baling ng mama ko sa akin. Bakit ma? Saan ho kayo pupunta ni Clarice? Si Bryle ang nagtanong. Sa butik iho, sasaglit lang naman siya doon kasi may ipapakita ako dito. Wika ng mama ko kay Bryle. Pero ihahatid ko na ho kayo after nating mag-almusal. Saad ni Bryle sa mama ko. Sige iho, kung wala kang gagawin pwede naman. Saad dito sa asawa ko. Sige po ma, kakain na ho muna tayo. Sabay-sabay na kaming pumasok sa dining. Todo alalay pa rin sa akin si Bryle. Matuling lumipas ang mga buwan, ito ang araw kung saan ipapanganak ko na ang first baby namin ni Bryle. Nakatakda akong i-CS dahil sa kadahilan ng suhi daw ang anak ko. Han, hihintayin namin maging okay ang panganganak mo ha. Andito lang kami ni mami at mama sa labas. Mananalangin kaming sana ligtas kayo pareho ng anak natin. Saad sa akin ni Bryle. Tumango naman ako dito saka akong umiti ng matamis dito. Huwag kang mag-alala Bryle, magiging okay din ang lahat. Basta kapag lumabas na ang anak natin, alam mo na kung ano ang pangalan kung sakaling babae o lalaki. Dahil ayaw mong mag-ultrasound tayo para ma-gender reveal tayo. Excuse me ma'am sir, okay na po ang operating room? Saad ng nurse sa amin. Ingat ka Han ha? Wikang muli sa akin ni Bryle. Nang tuluyan na akong naipasok sa operating room, ay agad nang hinahanda ang gagamitin para sa pag-opera sa akin. Tinurukan na ako ng pampatulog para maoperahan ako. Iyon ang huli kong naalala nang mawalan ako ng malay tao. Nagising na lamang akong puro puti ang nakikita ko sa paligid ko. Marahan kong nilibot ang paningin ko, saka ako nakitang may ibang kasama pala ako sa loob ng kwarto. Ma? Pautal kong tawag sa mama ko. Nagulat ito at ngumiti na makitang gising na ako. Anak, Diyos ko, anong naramdaman mo? May masakit pa sa'yo? Gutom ka ba? Sunod-sunod itong tanong sa akin. Ma, okay lang po ako. Ang baby ko po. Saad kong tanong dito. Nasa nursery anak. Mamaya ipapasok na iyon dito kapag malaman ng mga doktor na gising ka na. Lalaki ang anak mo Clarice. Pinangalanan nitong Nathan Zeus Marquez Araneta. Ngiting saad ng mama ko. Lumiwanag ang mukha ko nang bagitin ni mama na Nathan Zeus ang Marquez Araneta ang pangalan ng bata. Meaning, sinunod ni Bryle ang gusto kong pangalan sa anak namin. Ma, si Bryle po. Tanong ko dito. Nasa opisina pa anak. Kasama niya daddy niya. Si mami mo naman ay binili saglit sa labas. Baka mamaya-maya ay andito na din iyon. Sila na ang bahalang tatawag kay Bryle. Wika nito sa akin.
Tumango ako dito sa kakangumiti. Wala na kasi akong mahihiling sa ngayon dahil kumpleto na ang pamilya ko. 2 linggo lang akong nagstay sa panganganak ng anak namin ni Bryle. At syempre, gwapo ang anak ko. Buti hindi naman ang mukha ng anak ko sa ama nito. Kasi alam naman natin na hindi gwapo ang asawa ko. Ngayon lang iyon pumogi kasi nag-surgery ito. At nag-gym na din. Dati kasi sobrang pangit talaga ni Bryle, akala mo isinumpa ng isang mangkukulam ang pagmumukha nito. At mataba pa kung hindi lang ito nag-gym. 2 buwan na ang lumipas ng mga anak ko. Kaya puspusan na din ang mga lakad namin ni Bryle dahil magpapakasal kami ulit. 2 months old na din kasi si baby. Kaya bumalik na din ang dating katawan ko. Makakasuot na din ako ng dream wedding gown ko na nakita ko sa isa sa sikat na designer sa Australia. Han, are you tired? Gusto mo bang mag-lunch muna? Saad sa akin ang asawa ko. Oo nga Bryle, gutom na ako. Saka saan tayo kakain? Saad kong tanong kay Bryle. May nakita akong magandang kainan Han. Baka gusto mo. Alam ko, favorite mo ang ihaw-ihaw, kaya gusto kong maranasan doon ang simpleng pagkain nila doon. Wika nito sa akin. Nginitaan ko ito dahil lahat ng gusto ko ay sinusunod nito. Alam kong hindi sanay si Bryle sa ganitong buhay, lalo na ang pagiging simpleng tao dahil mayaman ito. Pinanganak itong mayaman pero lahat gagawin nito para i-please ako. Yes Han, masarap talagang ihaw-ihaw lalo na kapag nakakamay ka. Wika ko dito. Talaga? Saan dito sa akin? Oo, alam mo bang noong high school kami ni Jessica, iyon ang gusto namin tuwing hapon? Lalo na kapag umuwi kami na galing sa school, talagang nagmamadali na kaming makapunta sa paborito naming inihaw ng mga isaw ng manok. Saad ko dito. Sige nga, matry ko nga Han. Tara na. Saad dito sa akin. Saka nito pinasibad ang sasakyan patungo sa ihawan daw na nakita nito. Nang makarating kami doon ay agad kaming nagpark ang kotse sa gilid saka ito bumaba at pinagbuksan ako ng pinto. Sabay kami pumasok sa loob ng ihawan na iyon. Tiningnan namin ang paligid, kahit simple lang ay malinis ang kainan nila. Dito ka muna Han, ako na ang pipili ng ipapaluto natin. Saad ko kay Bryle. Okay Han, wika nito saka ito humanap ng mauupuan namin. Nang matapos akong magpaluto at nakakain na ay bumalik na kami sa inaayos naming mga papeles para sa kasal namin. Kakatapos lang naming mailakad ang mga papeles nang makatanggap ako ng tawag. Si Mama ang tumawag sa akin kaya agad ko itong sinagot. Hello Ma, may kailangan po ba kayo? Tanong kong Saad dito. Anak, pauwi na ba kayo? Saad nito sa akin. Yes Ma, actually, kakatapos lang po naming maayos ang mga nilakad ho namin. Bakit ho? Tanong ko dito. Anak, andito kami ngayon sa ospital. Mataas kasi ang lagnat ng anak mo. Kaya dinala namin dito ng mami ninyo. Saad dito sa akin. Saang ospital po Ma? Pakitext na lang po at pupunta na lamang kami doon ni Bryle. Saad ko dito sa nag-aalalang boses. Pagkababa ng tawag ni Mama ay sinabi ko kaagad kay Bryle ang nangyari sa anak namin. Nakatanggap ako kaagad ng mensahe galing kay Mama kung saang ospital dinala nila ang anak ko. Bilisan mo Bryle, pupuntahan pa natin ang bata. Saad ko sa asawa ko. Ito na nga binibilisan ko na Han. Saad dito sa akin. Diyos ko, bakit kaya mataas ang lagnat ng anak natin Bryle? Nag-aalala kong tanong sa asawa ko. Malalaman natin iyon kapag nakarating na tayo doon Clarice. Hindi naman nagtagal, nakarating agad kami sa ospital. Ma, anong nangyari po? Nag-aalalang boses ko ang sumalubong sa mama ko. May sipon ang anak mo Iha, kaya may lagnat siya. Pero wag ka nang mag-alala, okay na ang baby mo. Wika nito sa akin. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Naramdaman ko ang pagtapik ni Bryle sa balikat ko. Nilingon ko ito. Everything will be alright, Han. Okay na ang anak natin. Wala ka nang dapat ipag-alala. Wika nito sa akin saka ko ito niyakap. Nang makapasok kami sa loob ng kwartong kinaroroonan ng anak namin ay nakita ko ng gising ito at nilalaro-laro ng nurse. Naramdaman marahil ng nurse ang presensya namin kaya nagpaalam itong lumabas na. Hi baby! Sorry, mommy and daddy is here na anak. Ngiting sad ko sa anak ko. Tumingin lang ito na parang naiintindihan kami. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.